Hello! Dito naman tayo sa bago natin video. So, kung ikaw tatanungin, kung meron ka isang araw para gamitin na ang XADV ng Honda, saan ka pupunta? Halika, panoorin ang aking video. Ngayong araw, itetest natin ng XADV 750 at tayo pupunta ng Talisay, Batangas. Pero bago yan, dadaan muna tayo ng Tagaytay at saka tayo bababa via Sungay Road. So tara, sama kayo sa aking vlog. Zar. Si Sir Cole, sa kanya ako nagrenta. Zar po. Zar, sorry. Sige sir, salamat po. Ayan, kay Sir Cole, pwede kayo magrenta ng big bikes. At dito na nagsisimula ang ating biyahe. After ko makuha ang ating XADV, no, dumiretso na ako sa SLEX para maaga tayo makapunta sa Tagaytay. All set. Yun, dito na tayo sa may walk-in resort. Ayan, tignan nyo. Ganda oh. Mag-chill lang ako dito. Tapos tara na. Guys, andito na tayo sa may Wakim Resort. Sarap mag-chill dito. Tingnan nyo to. Yun no. Yan, may kita mo yung view ng Taal Lake. Tsaka mismong Taal Volcano. Kita mo nga rin yung Mount Makulot dun sa Cuenca, Batangas dito. Yan no. Oh. Grassland siya na resort. So ayan no. Pwede kang mag-pitch up ng tent.
Pwede ka mag-chill, day tour. O, di ba? Nakaka-relax dito. Yan. Ngayon, Monday, wala kang masyadong kasabay. Konti lang. Pero iba, nagpa-pack up na. Ayan. Tapos, ito naman sa likod. Yan. Dyan yung parking. Actually, yung motor din, nandun din sa likod eh. Pinatay ko na yung motor, maingay kasi. Ayan, may rooms din pala sila dito. Ayan, sa building na puti. Yan, rooms sa taas. So, pwede kayo mag-overnight dito. Kung di naman kayo mag-attend teaching, pwede kayo mag-stay doon sa may room. Ito. Ito nga pala ang Wakim Resort dito sa Talisay, Batangas. So, here is it guys. Andito tayo sa may Wakim Resort. And ito, sakto, may magandang spot dito para mag-discuss tungkol dito sa may XADV 160 XADV 750. Ito. Okay. So, experience ko dito, grabe, sobrang lakas ng power na ito para sa isang scooter. Ang kaibahan na ito, grabe, dumadamba siya. Konting mo lang ang throttle, talaga siya agad arangkada no? Yung experience ko, siya, mabigat pero sobrang comfy pag nasa road ka na, no? Or even sa highway. Sinasabi ko nga, may point yung ibang mga owners na kung bakit hindi pwede yung lower CC sa may expressway. Kanina, ang na-experience ko dun sa may SLEX, malakas ang hangin, tapos maraming truck. Siyempre pagka may truck, yung wake turbulence na nakakukos nung truck, humahampas din sa'yo yung hangin na yon. Wake turbulence is yung turbulence na yung hangin, kumbaga, na disturb. Kaya yung effect niya, grabe. Parang strong wind. So, yung bigat na itong XADV, saktong-sakto lang doon. And kahit na, alam mo yun, isa siyang medyo compact na scooter. Hindi masyadong malaki, di tulad ng mga BMW. Siya tawag na ito, mabigat. So, perfect siya sa highway. Yan. Kaibahan na ito, ito, XADV. So, imbis na CVT belt, siya, chain. Yan, naka-chain siya. Yan. Diba? Meron din siyang center stand, meron ding side stand, And as you can see, ito yung mga controls niya. So, merong ito yung basic controls. Ito yung arrow keys pang pili dun sa may panel. Tapos ito yung horn mode, rain mode, ganyan. Ito yung blinkers. Tapos ito hazard light. Ito naman, kung mapansin nyo, merong puti dito at merong symbol na minus. Dito sa kabila may plus. So ito yung scooter na merong manual mode, since dual clutch transmission nga siya, no? Ayan, pwede mo siyang ma-change sa manual mode. So ito lang yung scooter na merong manual mode sa pagkakaalam ko, Correct me if I'm wrong, pero yun nga. So ito yung pang shift mo, plus gear, minus gear. Ayan. Okay. So ito pala yung model na to, I think XADV 2023. Kasi yung 2025, kung papansin ninyo, ito yung buttons niya dito sa gilid. Meron neutral, drive. Ito yung change mode, if manual or automatic. Switch, kill switch. Kaibahan kasi ng 2025, meron na siyang cruise control. Itong XADV 2023, wala pa. So, ayan. Pero kahit naman na wala tong cruise control, pipilin pa rin to kahit anong gear pa to. Undeniably talaga, magugustuhan mo talaga tong XADV.
guys, dito puntahan nyo rin tong resort na ito. Maganda siya maganda dito mag-camping, mag-chill, mag-pop up ng camping chair. So yun, kayo na. Dito lang yan mahahanap sa may Talisay, Batangas, ano. At kitang-kita nyo, ang ganda naman ng view ng Taal Lake dito, saka yung Taal Volcano. So yun, dahil ano oras na din, pagkat na tayo ng Tagaytay. Mainit nga lang din dito, grabe. Grabe, ang bigat niya. Yeah. So ayan, may drive, naka-neutral. Pagka pindot may magi-gear 1 siya automatic. Pero naka-drive mode yan, ayan, makikita na naman. Okay. Okay, babalikan tong resort na to. Next time, masarap magdadala ng mga dito, kaibigan, kakilala. Grabe init. Paakyat na ulit ako ng Tagaytay Talisay Road, no? Para makyat na ng Tagaytay. At ako'y init na dito sa may Talisay. Grabe, magtatanghali na rin ng mga oras na ito. So pupuntahan natin sa Tagaytay ay yung Cafe Moto na tambayan ng mga nagmamotor, no? Tuwing gabi or any time of the day. Pero ngayon siguro ba konti lang tao doon dahil Monday nga, at saka mainit din. So yun, punta tayo doon.
masyadong tao sa Cafe Moto. So yun nga pala guys, dito na tayo sa Cafe Moto. Bale, namili lang din ako ng frap dahil ako init na. Ano oras na rin mga time na to, mga 10:30 ako nakakit na ang Tagaytay. So konting tambay lang saglit, appreciating the beauty of this Honda XADV 750. And hindi ko talaga madedenay na sobrang ganda ng motor na ito, no. So overall experience, grabe, I'll give it a 5 stars po, no. And thank you nga pala sa Lap Trip Motocar Rentals kay Sir Zar na open ang kanyang company or rental company para sa pagpaparent nitong XADV 750 for a day, no. In that way, na-experience natin kung gaano kaganda ang performance at kung gaano kaganda ang motor na ito, no, na gawa ng Honda. So guys, maya lang babalik na tayo sa Metro Manila at okay na ako sa mga napuntahan ko for this day, no. Salamat sa inyong panonood pala sa aking vlog. Yun guys, andito na ako sa Taguig, sa Michelle C5, no. And sa lang masabi ko, grabe, ang sarap gamitin ng Honda XADV. Pero meron tayong mga tatandaan na dapat, no, palaging isipin. Napakabigat niya. Sorry, ang init. Pero napakabigat ng motor. Tsaka medyo mainit dun sa malapit sa fuel tank niya. Ang init nung feeling. Wala 2 cylinder, 750cc, parang common na talaga yun sa big bike na mainit. So yun lang, pero after all, grabe ang ganda nung bigay na power niya. Wala akong masabi. Talagang kung ako papapiliin na ibang bike, siguro sa ngayon na bias ako kasi yan pa lang yung natatry ko na big bike. Pero sa totoo lang, kung ma-check ko yung ibang big bike na maganda din, ayun, pipiliin ko pa rin yung XADV. Wala lang, meron talagang tawag nito, may feeling ka na talagang kahit anong bike pa yan, no, yan talaga pipiliin mo. Yan ang kagandahan sa gawa ng Honda. So yun, nadala ko na rin dito sa sa Boso. No, pero hindi na ako diretso kasi mag-exceed na yung mileage limit ko. So, in respect to the owner of this XADV, uwi na ako. Sundan ko na lang yung mileage limit, no. Pero after all, grabe. Ang ganda ng performance ng motor. Ang sarap gamitin. Mainit nga lang yung makina. Dito, pagdating dito, yung ma-experience mo, mainit yung part na to. Yan, pag yumayakap ka, yan, ang init. Pero dito hindi, dito lang sa part na to. Yan, pero siguro common na yan. Big bike eh. Okay, this concludes yung ating a day in a life using an XADV 750, no? Overall, sobrang gusto ko yung experience na to and sana soon maulit-ulit. O kaya, soon, magkaroon na ako ng sariling ganito. So yun lang, thanks for watching!